Isang mapagpalang araw po ngayon ng Sabado, Pebrero 3, taong 2024. Welcome to Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Magtanim, magbungkal at mag-ani. Brother Aldi Mones po mula sa Makati City Police Station, nais po magbahagi. Ang gospel po ngayon ay hinangok kay San Marcos, Kabanata 6, talata 30 hanggang 34. At ito po yung pagpapakain ni Jesus sa 5,000. Pero ito yung unang eksena bago magpakain ng ating Panginoon. Sa gospel, kapatid, napagod ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, punta tayo sa kabila. For what purpose? Magpahinga. Ito po yung first message sa atin ng Panginoon, magpahinga. Pagod ka na ba? Gusto mo nang umayaw? Gusto mo nang sumuko? Ayawan na ba? Sabi ng Panginoon, bawal sumuko, pero pwedeng magpahinga. Bakit ka magpapahinga? Para ka makapag-charge, para ka makapag-isip, para meron ka na namang bagong lakas, para doon sa bagong misyon o dagdag na misyon na inaipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kung ang Panginoong Yesus ay nagpahinga, dapat tayo rin nagpapahinga. Pahingin natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Let's have a rest. Paano natin papahingin yung ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabasa, pagpupurit, pagsamba? Paano natin papahingin ang ating puso? I-nurture naman natin yung sarili natin. Pasayahin naman natin. Paano natin papahingin yung isip natin? Baka pwede kang mamasyal, pumunta ka ng Baguio, ng Benguet. Pwede kang mamasyal na hindi ka nag-aaksaya or gumagastos ng malaking bagay. Kaya mo mag-enjoy, pag-aralan mo lang. Sa unang bahagi, pinagpapahinga tayo ng Panginoon. Ano yung second message ng ating Panginoon? Sabi rito, nagtungo siya sa iba't ibang puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga. Umalis sila lula ng bangka at nagpunta sa ilang na dako. Ngunit maraming nakita sa kanila. Pagkaalis, nakita niya at kaya mula sa lahat ng bayan at patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus. Makita dito yung eksena na paglipat pa lamang ni Jesus dun sa kabilang ibayo, mas nauna pa yung mga tao. Dapat ganito rin tayo. Ganito tayo ka-eager na ma-meet, na ma-encounter ang ating Panginoon. Dapat hinahanap natin siya. Dapat tayo ang lumalapit sa Kanya. Bagamat ang Diyos pa rin ay patuloy na lumalapit sa atin. Bakit? Sapagkat si Kristo ang tunay na kaligayahan. Si Kristo ang daan. Si Kristo ang katotohanan. Siya yung pintuan, di ba? Siya yung buhay. Kaya kung hindi tayo lalapit dito sa Jesus na to, nakatiyak tayo, hindi tayo magiging masaya. Tinanong nga si Peter, ikaw ba iiwan mo rin ako? Sabi ni Peter, saan pa ako pupunta? Ikaw ang pagkain ng bibigay buhay. Pag nakilala mo si Kristo, magkakaroon ka ng buhay. At ito yung eksena ng mga panahon na yon, na ang mga tao'y patuloy na lumalapit sa ating Panginoon. Nawa, ganito rin tayo. Patuloy tayo lumalapit sa ating Panginoon. Ano yung last eksena dito? Sabi dito, paglunsan ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nakabag siya sa kanya sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Si Jesus ay nakabag. Hindi lamang siya naawa. Ano po ba yung pinagkaiba ng naawa sa nakabag? Pag naawa ka, wala. Naramdaman mo lang. May feelings ka lang. Nakakaawa yung bata. May sakit. Nakakaawa. Nakakaawa na sunugan. Nakakaawa na namatayan. Ang tanong, may ginawa ka ba? Si Jesus, hindi siya huminto, naawa. Bagkus umaksyon siya. Nakabag siya. At ito yung challenge sa atin sa araw na ito, kapatid. Nawa, hindi lamang tayo nagkaroon ng feeling, kundi dapat mayroon tayong action taken. Hanapin natin yung mga nawawala. Balik natin sa kawan ng Diyos. Lamitan natin yung mga nakaubad. Pakainin ng mga nagugutom. Painumin ng mga nauuwa. Dalawin ng mga may sakit. Patuloyin ng mga dayuhan. Ituro natin ang mabuting ebanghelyo sa ibang tao. At higit sa lahat, patuloy na pagsumikapan na ipahayag ang kaligtasan ng Panginoon. 3 bahagi ang gospel. Unang-una, nagpahinga ang Panginoon. Kaya tayo rin, pwede magpahinga. Pero, bawal sumuko. Ano yung pangalawa?
Nung nakilala nila si Jesus, natagpuan nila, nagkukumahog silang lumapit. Nawa, tayo rin, magkumahog tayong lumapit sa paanan ni Jesus. And what's the last? Ang Panginoon ay nakabag. Kailangan maging mananampalataya. Hindi lamang salita, kundi mananampalatayang patuloy at patuloy na gumagawa. Si Jesus, hindi lamang siya naawa, nakabag siya. May action siyang ginawa. Meron siyang action taken. Tayo rin dapat maging ganon. Hanapin yung mga nawawala. Damitan ng mga nakubad, pakainin ng mga naugutom, painumin ng mga nauuhaw. Magpatawad, patuloy na ipahayag mabuting balita. At higit sa lahat, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Let's pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, dinataas ko po sa iyo yung mga kapatid kong pagod. Pagod na sa kakaisip, babayaran ng utang, pagod ng katawan dahil sa sakit. Sukatan ng puso dahil iniwan, trinaydor, sinaktan. Panginoon, butas ang bulsa dahil walang pera. Alam ko, Panginoon, na sa oras na to, gusto mo lang kami makapagpahinga pansamantala. Para sa pagpapahinga namin, maranasan ka namin, makilala ka namin lalo, na patuloy kaming tatawag at sasamba sa iyo. Panginoon, ikaw na bahala. Sinusuko na po namin ang lahat. Na may pagpupurit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, mula pa rin po sa pinag-isang puso, Police Chief Master Sergeant Brother Aldimones, nagpapaalala at nagsabi, magtanim, magbukal, at mag-ani. Bye-bye!